Oh, isa na namang budol ni Marcos, pakinggan natin. Kasama pa si Boying, pambihira talaga. Tingnan niyo ang pagmumukha niya ito si Boying. Ah, mm. I, I've been to this airport, I don't know how many times. And it's the nicest that I've seen the airport in. Nak Nicest daw yung airport. Kailan lang, pumunta ata kami, di ko maalala kung Hong Kong kami papunta noon o Japan. Tumutulo, di ba? Marcos, puro ka ata jet plane eh. Siguro ang paglipad mo galing Villamor. Gaya ng ginawa nyo kay Tatay Digong, naka Villamor ka, tapos naka-private jet ka kaya hindi mo alam yung airport. Ayan ka na naman eh. Sasabihin mo maganda. Kaya nawawala ng kredibilidad to si Marcos kasi lahat ng pinagsasabi nito malayo sa katotohanan. Gaya nung sinabi niyang walang pumasok na baril ni isa sa KOJC. Marcos, fake news ka. Until now, wala kang na mag-apologize man lang sa KOJC? Wala ka man lang tayo, wala ka man lang backbone para mag-apologize sa taong bayan. That is very, very obvious. May pumasok na baril sa KOJC. Tapos, ipinagtatanggol ka pa ni Claire. Instead na nag-a-apologize kayo sa taong bayan. Ngayon, ito ka na naman. Hindi mo pa nakikita ang airport ng ganyan. Galit na galit nga ang taong bayan dyan. Alam mo kung bakit? Ginawa nyo 1,000 ba yan o 1,500 ata yung parking dyan? Kasi hindi ako nagpa-park dyan. Sa park and fly ako nagpa-park pagka aalis eh. Ngayon, laging puno ang park and fly. Dati, yung park and fly mahal. Mura dyan sa airport. Kaya nilalangaw yung park and fly. Ngayon, hirap mag-park kasi puno. Ba't ang mahal kasi dyan? Dyan sila nagpupunta sa park and fly. Niloloko mo na naman, Marcos, ang taong bayan eh. Ito namang nasa likod mong si Boying, instead na kinokorek, tawa lang ng tawa. Sige, basta meron tayo dyan. Basta. Yung agenda ko. Hindi pa. Ngiting demonyo eh. 20, 30 years. So, we'll keep going on that. Ito pinakamaganda. Alam mo yung mga kababayan nating OFW, pinagtatawanan siguro ito. Tingnan mo naman yung airport natin sa airport nung iba. Kahit na nga yung mga bansa na napag-iwanan na tayo na dati mas mahirap pa sa atin. Tingnan mo ang airport nila. Marcos naman. Ano ka ba talaga? Ito mahirap sa anak mayaman na walang alam. Tapos dadalahin dyan, mabubulungan. Ito sasabihin mo ha. Dadalahin ka sa isang lugar dyan sa airport na maganda. Baka naman hindi mo na i-experience talaga yung airport. Kaya nakakapagsabi ka niyan. Marcos, alam mo, mag-iingat ka sa mga taong bumubulong-bulong sa'yo. Dahil it's very obvious you are out of touch sa realidad ng buhay. And definitely may bumubulong sa'yo. Hindi ako maniniwala na hindi ka nabulungan patungkol dyan sa ICC. Bigla na lang pumasok sa isip mo na bakbakan ng Duterte. Bigla na lang pumasok sa isip mo etong ICC. Tandaan nyo ba na Teros, hindi nyo nabola. Kaya itong ginagawa ni Amy, hindi nyo kami mabobola. I hate to say we told you so. Hindi po kami nabudol ni Marcos. Hindi ko po sinisisi yung mga nabudol, okay? Tapos na po yun. Pero sinasabi ko kay Marcos na ito, hindi mo kami mabubudol. Naniniwala ako may bumulong sa'yo. At isa dyan na bumulong sa'yo na naniwala ka naman, si Trillanes, si Laon Tiveros. Yung, sige, papasukin natin yung ganito, kasi yan, mga yan, talagang liitin mong titirahin yan ng Duterte. O si ganito, kasi binabakbakan nila yung mga komunista, yung mga NPA, yung mga yan, galit yan kay Duterte, yung ICC, papasukin natin yan. Kaya marami kang sinasabi na halatang galing sa bulong. Marcos, mag-iingat ka. Lahat po ng bisyo galing sa bulong. Halimbawa, drugs. Galing yan sa bulong ng demonyo. Bulong ng katropa na adik din. Halimbawa, pambababae. Bulong ng demonyo yan. Bulong yan ng tropa mong babaero. Halimbawa lang, sinasabi ko Marcos yung pagnanakaw. Bulong ng demonyo yan. Ang ginagamit yan, yung kaibigan mong magnanakaw din. Yung inggit, halimbawa, yung inggit sa Duterte, yung inggit doon sa iba, insecurities, bulong ng demonyo yan. Ginagamit dyan, yung barkada mong insecure din. Mag-iingat ka. Baka yung nasa tabi mo, ngiting demonyo, nako pambal. Patay tayo dyan.
Iingat ka ha. Oo, mag-iingat ka. Sabi nga, yung ano, pipili ka ng kaibigan mo. Alam mo, mahuhusgahan mo ang isang tao kung sino yung gusto niyang kaibigan. Kung sino yung lagi niyang kasama. You know, successful people, they go out with successful people. Insecure people, they go out with insecure people. Robbers, they go out with robbers. Drug addicts, they go out with drug addicts. Nagpapatses yun niyan. Diba? So kung ikaw ay mahina ang personalidad at weak, pili ka ng mga taong matitino. Para ang bulong sa'yo, bulong matino. Ha? Hindi yung bulong demonyo sa gilid mo. Palakpakan naman That ng is mga the whole ubo. idea of the PPP. And this is the biggest PPP that the country has ever done. And by the way, it was the fastest that we were able to do because it was, I pushed it very, very hard. At mabuti naman that meron tayong mga partners kagaya ni Chairman Ramon na handang tumulong. You know, we look at the financials of this project. Hindi kikita NIC for a long time. Pero alam ko that's why we have entered into a PPP precisely on the principle and on the idea that Tingnan nyo, itaga nyo sa bato. Bagamat wala na sa kanya yung airport na yan, hindi niya nahawak, nalipat na yan private. Wala rin mangyayari dyan. Tingnan mo. Alam mo yung may taong kung ano hawakan nagiging ginto. Yung bang nagiging successful, si Marcos lahat ng hinawakan, bigo. Lahat ng pinangarap, bigo. 20 pesos na bigas, bigo. Pagkakaisa, bigo. Unity, bigo. Sugpuin ng baha, bigo. Yung kamay nito kung meron na touch of gold, yung kamay nito touch of curse. Lahat ng hawakan niyan, bigo. Hinawakan niya ang EDSA, ipaparehab, bigo. Hindi itutuloy, di ba? Pinasok-pasok nila yung Egypt, hinawakan, bigo. Maharlika funds, bigo. Asan na Maharlika funds? Asan na ang resulta ng Maharlika funds? Bigo. Yan ang kamay ni Marcos. Kamay ng sumpa. because the government does not have the funding or does not have complete funding, we go into partnership with private enterprise, and the private sector takes the financial risk. The government takes the political risk, if you can call it that. And basically to provide the land, to provide all the permits, to provide all the licenses, etc. And whatever incentives can be negotiated between the private partner and the government. So these are ongoing by Ito ako kay Boying. Ano ba pinagsasabi nito? Ha? Ay, naku, mga nakapaligid sa'yo, we Marcos. will see even more construction by the end of the year. Already, yung mga dinadaanan ng you can see, inumpisahan na yung Meron ka na naman kinakwentong pambubudol. Tapos hindi na naman matutuloy. Tapos mag-i-excuse ka na naman. Tapos sisisihin mo na naman ang Duterte. Lahat ng kabiguan mo, kasalanan ni Duterte. O, tingnan nyo, pakinggan nyo mabuti sinasabi nito. Ano, hindi yan matutuloy. Sabi ko nga lagi kong sinasabi ito sa vlog ko, sinasabi ko sa SMNI. Gusto nyong malaman kung anong plano ni Marcos? Yung sinabi niya, kabaligtaran, yun ang mangyayari. trap ng mga sasakyan, yung mga yung mga hindi taxi, but yung hired cars hindi nasa ilalim na, kaya maganda na yung sistema. And I've been through this. So yung mga hired cars na hindi taxi, nasa ilalim na. Yun ang kinaganda ng sistema. Anong kinaganda nun? Yun dapat nang ipagmalaki. Wow. Anong accomplishment ni Marcos? Yung hard vehicles na hindi taxi, nasa ilalim na. Yung subway na nasa ilalim. Tingnan nyo, yung subway na yan, hindi mangyayari yan. Pustahan tayo? Airport
I don't know how many times. And it's the nicest that I've seen the airport in 20, 30 years. So we'll keep going. Si Boying naman meeting. Boying, tumatama ka ulit Talagang ang ano, ang damong ano, ang masamang damo. Matagal tamaan. On that, in that path. Anak para mga ugo.